kababayan po natin, no? Ito po yung first time po kasi, no? Sa history po ng House of Representatives na meron po tayong deficit kung saan nilalaman po natin ano po yung naging point kung bakit kayo bilang House Speaker inilaban po sa taong bayan? Siguro gusto kong umpisan ng pagiging governor ng Camarines nung ako ay habang governor at hanggang ngayon ginagawa ng kasalukuyang governor. Noon pa man ay talagang malakas ang partisipasyon ng ating mga mamamayan dito sa Isabela na kung bakit nakikita nyo na ganito ka-progreso. Sapagkat lahat ng aming mga programa ay dinadala namin sa mga lugar na kung saan nakikipag-ugnayan kami. Meron kami tinatawag doon ng Farmers Congress na kada linggo pinupuntahan namin yung 36 na municipalities at pag naulit tuloy yung cycle na yan, 5 lang barangay. Ngayon nakikita namin kung gaano kalaga, katulad na sabi ko nga, nung nag-umpisa ang talakayan tungkol sa anti-political dynasty, gusto namin malaman, syempre yung sentimento rin ng ating mga kababayan kasi meron yung pro ng anti-political dynasty pero marami rin mga lugar na at least ayaw nilang gawin sapagkat nakita nila na maganda rin po. So lahat narinig natin lahat ng Panginoon. So doon kami na-inspired dahil nakita namin na gusto ng ating mga kababayan yung mga ganong klaseng usapin at sa ganon para naririnig din namin kung ano yung sentimento nila. Kaya ito na yan. Kaya ito ay una-una. Kaya naman nung naisipan ng ating kongreso, ng ating bagong kongreso, na gawin ito, sa tingin ko napakaganda sapagkat total ang tanging layunin ng ating kongreso at ng ating mahal na Pangulo ay talagang ma-address yung mga kinakailangan ng mga batas na susuporta lalong-lalo na sa pag-angat ng kabuhayan ng ating mga nakakaraming Pilipino, kapwa Pilipino. Speaker, possibly mo pa pagtapos niya, makabuo pa kayo ng panibagong batas? Syempre maraming mangyayari dito sa araw na to sapagkat maririnig natin kung ano pa yung mahalaga na kailangan talakayin natin. Meron ding ihahain tayo na ating maisinusulong ngayon siguro para lalong maging mas maganda yung ating mga sinusulong ng mga panukalang batas ay marinig din natin. Nakita natin, ang dami mga nanay na nandyan, may mga estudyante. Iba't ibang mga sanga ng ating lipunan nandito para makinig at malamang marami rin silang maibibigay na inputs para lalong maging makabuluhan ang isang panukalang batas na isinusulong ng 20th Congress. Sir, sabi ba itong legislature, marami mga Pilipino ang nagtrabaho ng Congress o ng mga batas natin? Oo, kasi ang alam nilang lahat, syempre nakikita nila kami ay nandun, nasa legislative at yun ang ginagawa. Kinakatawan ng iba't ibang mga distrito sa buong magmula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At doon naman sa Kapulungan at nandun, nakikita nyo kung gaano ka-aktibo ang bawat miyembro ng ating kapulungan at tayo naman po ay nagpapasalamat sapagkat talaga ang lahat ng ating mga isinusulong ay para po sa kapakanan ng ating mas maraming mga kababayan dito sa Pilipinas. Yes, sir. On recent survey, sir, the House quickly regaining public's trust. Some studies even said that 80% of Filipinos trust their district representatives. Your reaction, sir? Salamat pa. Ibig pong sabihin, kasi hindi naman po kami after sa ganong mga rating. Pero salamat sa pagtitiwala. Kasi kung maalala nyo nung unang ako po ay na-elect, talagang ang aming pong pinagsisikapan sa suporta at tulong ng bawat miyembro ay talagang manumbalik, maibalik namin ang tiwala ng ating mga kababayan. Kaya naman, patuloy po kami susumikap. Hanggang ngayon, alam pa rin namin na marami pa rin pong pagkukulang. Kaya ito na isang bahagi na nakikita namin na para lalong mapaganda at mapalapit tayo at malaman natin talaga yung tunay na sentimento para lalong mas maging maganda mga batas na ihahain natin para sa ating bansa. Reason ko lang for soundbite, not after the survey. Kami, with or without the sword, nakita nyo nung kami sa Kongreso, tahimik po kami na nagtatrabaho po kami, ginagawa po namin yung aming mga responsibilidad.
At nakikita namin kung ano yung mga priorities na aming dapat isulong sa bagong Kongreso. Sir, the Speaker, regarding naman dito sa sikat, sa sinabi ni Congressman Ferdinand Marcos, ano po yung ginagawa or bago na Kongreso? Siyempre, gusto nating tingnan pang ulit, balikan pa natin ulit yung naipasang mga batas na para lalo po natin mapaigting at mapalawak ang ating pong mga pag-aalalay sa ating mga kababayan, lalong-lalo nga pagka nandyan na sa mga ospital na nakakailangan nila ng tulong. Isa siguro magandang maraming magiging usapin pa yan. At ako ay naniniwala na ang ating pong mga kasamaan sa Kongreso ay talaga namang nakikita nila Dahil sa tuwing weekend, umuwi. Karamihan sa amin ay umuwi sa kanya-kanya mga distrito. At walang tigil din ang ugnayan. Wala ring tigil ang pakikipag-usap sa ating mga kababayan. At para malaman namin kung anong ang tunay na kalagayan. Sir, budget season preparation lang po, sir. Budget season preparation. Maganda yung feedback last year. Kasi na po, may mga bago po bang reforms pa rin na gagawin ng Kamara? Wala pa naman kaming napapag-usapan. Pero nakita naman natin kung maayos naman. At nakita natin na merong reforma. At nakita po natin na may transparency. Sa tingin ko, lalo pa natin bibigyan ng mas mga mahalagang mga security measures to make sure na yung ating ipapasang 2027 budget ay talagang maayos. Every province na ho ba? Siyempre, katulad nga, ito yung umpisa ng ating programa. At siyempre, katulad nga ng sinasabi ko, na aming mga member ng House, kakausapin namin kung sino yung mga susunod na mag-host para sa ganun tuloy-tuloy itong ganitong programa para talagang malaman namin yung mga mas lalo pa nating mga panukalang batas na isusunod. May timetable po ba, Speaker, na kung kailan matapos? Itong legislature? Hindi kami titigil. Ika nga, wala. Okay, thank you. Kami ako. Thank you. Parang sobrang daldal ko. Dapat